Oblation Run! Fighting Maroots! Isaw! Sunken Garden! Lantern Parade! Uta! Puso! UP! Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may uta. Kwentuhang may puso. UP atin to! Magandang araw mga kasali, gisingin na ang ating mga isip at diwa dahil makasama nyo na naman kami sa isang makabuluhang usapan dito lang sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP atin to. Ako po si Oli Judal. Medyo mainit-init ang ating magiging paksa para sa araw na ito at maaaring hindi lang po ako at kayo rin po ay mapaisip ano nga ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon na ito. Boycott, isang uri ng protesta kung saan hindi sinusuportahan, binibili, pinapanood o tinatangkilik ang isang produkto o serbisyo dahil sa mga isyong may kinalaman sa karapatan ng mga mamimili at manggagawa. Sa UP, mas napalalim ang diskurso hinggil sa boycott lalo na sa konteksto ng patuloy na komersyalisasyon ng mga espasyo sa loob ng pamantasan. Kabilang dito ang Dili Mall na tinutuligsa ng ilang sektor ng komunidad dahil sa mataas itong renta na isang kalagayan kung saan mas nakikinabang ang malalaking negosyo kumpara sa maliliit na manininda sa UP. Umuusbong din ang usapin ng boycott sa mas malawak na kontekstong panlipunan, gaya ng umunoy pakikiisa ng malalaking korporasyon sa mga aktibidad na may kaugnayan sa genocide na isinasagawa ng Israel sa mga Palestino. Dahil dito, may ilang mga estudyante ng UP na nagiging mas maingat sa pagbili ng mga produkto o serbisyo na maaaring sangkot sa ganitong mga issue. Kaya naman sa episode ngayon ng UP atin to, ating sasagutin ang tanong. Pabor ka po ba sa pagboboycott? I-share mo na yan kasali sa comment section ng ating Facebook at YouTube livestream. Maaari nyo rin kami subaybayan sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo at online naman sa dzup.org. Kaya naman sali na sa ating balitaktakang pinamagatang. Ang B sa boycott ay bakit? Ang lokal at pandaigdigang konteksto ng boycott. Ngayong araw makasama natin ang panauhin na magbabahagi ng kanyang pananaw bilang eksperto para mabigyan linaw ang malawak na konsepto ng boycott at magbubukas sa isang malalim at makabuluhang diskurso upang maunawaan natin ito ng ating mga tagapakinig dito sa UP atin to. Para sa ating panauhin ngayong araw, isa siyang abogado na nagtapos ng Juris Doctor sa Ateneo de Manila School of Law. Bukod sa kanyang propesyon, siya rin ay kilalang labor leader at presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Aktibo siyang naninindigan para sa karapatan ng mga manggagawa, kabilang ng pagsulong ng subsidiya mula sa pamahalaan para sa mga micro, small at medium enterprises. Tumakbo rin siya bilang senador noong nakaraang 2025 midterm elections at kilalang-kilala po natin siya. Kinararangal nating makasama ngayong araw si Attorney Luke Espiritu. Magandang araw po at welcome po sa DZUP 1602. Magandang araw, Oli. At ito ay second time ko nang mag-guest sa DZUP. Maraming salamat sa imbitasyon at binabati ko rin ang lahat ng mga UP students at lahat ng mga tagapakinig ng DZUP Radio. Maraming salamat din po sa pagtanggap ng imbitasyon na Attorney Luke. And para buksan po ang ating diskusyon dito sa UP atin to, simulan po natin dun sa tanong natin kanina. Bakit meron pong pagboboycott at paano po ba ito umusbong sa ating bansa? Well, pwede nating masabi na siya ay form of protest, pero more than that, tinitingnan ko siya na isang tactical na tool in order to push certain economic and political goals and demands. Halimbawa, dito sa Pilipinas, ang pinakasikat kasi pag ginamit mong boycott, tama ka naman, broad yan, hindi lang yan pagbo-boycott ng mga produkto. Kasi dito sa Pilipinas, ang pinakatanyag na historically ng paggamit ng salitang boycott ay nung panahon ni Marcos. Yung eleksyon bino-boycott in order not to give legitimacy
to a sham and fraudulent elections nung panahon ni Marcos, kasi alam naman natin nung panahon ni Marcos dinadaya yung resulta ng eleksyon. So nung 1978 nagpatawag siya ng interim batasang pambansa at merong call for boycotting that elections. And again in 1986 nagpatawag siya ng snap election, merong call to boycott the elections. So basically it was considered a tactic dahil kapag nag-participate ka sa eleksyon na alam naman forgone ang conclusion, according to yung mga nag-analyze, forgone ang conclusion, si Marcos pa rin naman nanalo, magkakaroon siya ng legitimacy kasi nag-participate ka. That was the reading at the time. Pero maraming mga forma ng boycott. Isa na dyan yung mga sinasabi mo na right now dahil sa Zionist war ng Israel against the Palestinians ay binoboycott yung mga produkto na konektado doon sa pagfa-fund ng war na yon. Like for example, Starbucks, McDonald's. And of course, meron kang binanggit na boycott na sa konteksto ng komersyalisasyon ng UP. Okay. So yan ay hindi lang simpleng wag tayong bumili diyan kasi galit ka. No. It has tactical value in order to deny certain advantages to those forces that oppress people. So kumbaga po ang boycott, nabanggit niyo po yung kay Marcos pa po nung panahon na yon, it stems out sa injustice na nangyayari sa isang sitwasyon o sa isang bansa po. So sa experience niyo po, Attorney Luke, paano po ba tumutugon yung mga kalaban o yung mga kumpanya na kinakalaban ng isang boycott? Ang burden kasi is sa atin na nananawagan ng boycott. Ang default rule, magbi-business sila. No? But the burden really of having a successful boycott, and it really entails parang isang kilusan or movement in order to push for that, ay nasa atin. The burden is on us to convince people na just ang course of action na ito. Yan naman ay nangyari dito sa Zionist war, sa war ng Israel against the Palestinians. People responded to boycotting yung mga products that will give Israel yung pera na para in order to successfully prosecute that war. So yan ay depende sa pagpapopularize natin ng cause, and also depende rin sa ating puwersa, sa mga puwersang yayakap ng cause na yan. So sa atin yung burden, hindi dun sa binoboycott. Yung mga binoboycott natin, business as usual lang yan eh. Parang kumbaga, subukan nyo kung kaya nyong tibagin ng control namin sa ekonomiya or something like that. Pero sa ilalim po ng institusyon na yon ng mga binoboycott, di po natin makakailan na meron pong maapektuhan ng mga manggagawa. Ang sabi nga po nila, kung wala pong basbas daw po ng mga manggagawa, hindi dapat magsimula ang isang boycott. Pabor po ba kayo doon? It should be just like in any tactics, kailangan mo mag-weigh. Tama naman ang pag-weigh eh. So kailangan diyan meron kang yung cost cost and benefit analysis. If the benefits outweigh the cost, di syempre may konting sakripisyo din talagang kailangan gawin. Sa lahat naman ng uri ng pagbo-boycott. Like for example, kung bino-boycott mo, kami sa labor meron din kaming boycott eh. Di ba? Naalala ko ang NutriAsia, nabanggit mo nung nag-usap tayo dito, meron panawagang i-boycott ang NutriAsia products. Merong ding panawagan kami nung nagwelga ang BMP sa Zagu, yung gumagawa nung milkshake or yung iced milkshake. Nanawagan din kami ng boycott sa Zagu products. And if you look at it, mawawala ng revenue ang kumpanya, di ba? Pero it was really, in fact, the workers who called for it. Kasi dahil merong union busting na nangyari, winawasak ang union, winasak ang welga, ang manggagawa mismo, even if they would be affected in the long run, kasi kung totoong ibo-boycott yan, naging popular ang boycott, mawawala ng sales, mawawala ng kita ang kumpanya, at magkakaroon ng retrenchment, mawawala ng trabaho. Pero titingnan mo sa long run, ano bang benepisyo neto, 'di ba? Aabot ba tayo sa gano'n na mawawalan ng revenue ang magkakatanggalan ng trabaho, or gusto nating proteksyonan ng union? Kasi kapag dahil sa panawagan ng union ay binoycott ang products, ibig sabihin nasa kamay ngayon nung mga kapitalista, nasa kanilang kamay. Nakatay yan sa certain demands because
magbo-boycott kami hanggat ni-union busting mo kami. Mawawalan ka ng kita. So, pinapasa mo sa kanyang kamay. Di ba? Kung mawalan ka ng kita, ikaw ang responsible nun. So, para magtansya rin ang kapitalista, teka, mawawalan ako ng kita. Papatuloy ko ba yung union busting na ito? So, it really depends on the circumstances. You cannot have a blanket condemnation of a boycott just because it will affect workers. In our case, even the workers demand for a boycott. Dahil sa tactical na konsiderasyon na paparamdam natin sa kapitalista na kapag hindi ninyo tinigil ang inyong pangbubusabos at pang-aapi sa mga manggagawa, ito mangyayari sa inyo. Sa karanasan nyo po bilang labor leader, ano po yung mga hadlang kaya na nararanasan ninyo at ng inyong mga kasabahan, mga kasali na ano po ba yung mga hadlang sa pagsasakatuparan ng isang boycott? Well, it really takes high level high level commitment of po talaga siya para hindi sa lang mga siya commitment kasi you address the boycott to the general population. Hindi ka lang naman nagbo-boycott na kayo lang, di ba? Kailangan siyang tanggapin ng mga tatangkilik doon sa, sabihin natin, produkto. Kung ibo-boycott mo isang produkto, ito ba ay tatangkilikin ng mga, ito ba ay gagawin willingly ng mga tao na tumatangkilik sa produktong yon. So, ang pinakamatinding hadlang is yung popularization pa at pagtanggap mismo ng justness ng cause. Una muna yung cause, hindi pa yung form. Halimbawa, nanawagan kami ng boycott sa Zagu. Ito ba ay magre-respond ba? Tatalima ba ang mga yung nagpi-patronize nung Zagu na in order for them to have solidarity with the workers na inaapi, magbo-boycott ba sila? Yun pa yung hadlang kung paano mo ipopularize, paano ipapatanggapin ang issues ng manggagawa. And I think ganun din naman sa lahat ng klase ng boycott as a form of protest or as a tactic. It depends on whether it will be accepted in general by a lot of people, not only by those yung nag-organize ng boycott. Sa papunta naman po tayo dun sa pandaigdigang konteksto po ng boycott, no. Tulad ng nangyayari nga sa Palestine, ano po yung papel ng boycott sa movement po ng pagtataguyod ng karapatan ng mga Palestino? Siyempre, ang State of Israel, yung Zionist State of Israel would have to need money, funds, revenues, and purpose for the boycott of certain products na may link doon sa revenue generation ng State of Israel, and I would say terrorist State of Israel, ay doon sa mga kumpanya na tulad ng McDonald's, tulad ng Starbucks. And kung ibo-boycott sila, then you will deny or deprive Israel of those funds that will be used in order to manufacture bombs and bomb Palestinian civilians to finance its war machine, its genocidal war machine. So part of it is like that, di ba? So at the same time, hindi lang naman natin nililimit ang value ng boycott pagdating lang sa economics, no? Even if you do not paralyze the entire financial generation machinery of the State of Israel, the fact na nagbo-boycott is also a form of educating everyone as to the cause of the Palestinians, of Palestinian liberation. So malaki rin ang epekto niyan in order for everyone else to build solidarity, world or international solidarity with the oppressed Palestinian people. Lalo na po ngayon na mas umiigting po yung sigalot pagdating sa iba't ibang bansa na involved dito sa genocide na ito, no. So narinig natin ang pananaw ng sektor ng mga manggagawa sa ating panauhin na si Attorney Luke Espiritu. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, aalamin natin ang opinyon ng mga iskot-iska kung pabor ba sila sa pagbo-boycott. Bakit oo at bakit hindi? Tutok lang dahil magpapatuloy pa ang ating kwentuhan sa pagbabalik ng ating programa. Kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Halika na't makinig sa DZUP 60. Tayo na't makinig sa DZUP 60. Ikaw ako tayo sa DZUP.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602, kasali ka. Pasok ka rito. Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Share mo yarn. Pabor ka ba sa pagbo-boycott? Oo, hindi, ewan. I think oo. 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 It is a way for people to stand up for what they believe in without using any violence. It helps to bring action sa mga injustices. Purpose naman natin ng pagbo-boycott, naka-root siya sa concerns ng workers, particularly kung na-receive ba nila yung mga karapatan nila bilang mga manggagawa. Hindi ako pabor sa boycott. I support naman people who choose to boycott. But at the end of the day kasi, malalaking kumpanya yung kinakalaban mo pag nag-boycott ka. And parang one person boycotting wouldn't really make a significant change. Oo, at hindi po. Everyone has the freedom of speech naman po. And if it's for the greater good, then why not? But also, social media is really influential nowadays. Sometimes we garner unnecessary hate to someone or something because of boycotting. Ewan dahil may mga taong hindi nila afford na mag-participate sa boycott. So, I believe na dapat hindi natin sila sinishame. Dito na lang sa A1. Siyempre, marami din dyan na mga nagtatrabaho. Pagka nag-close na yan, di wala na silang trabaho. Kung ang sitwasyon natin ay sa Dilimol, hindi ko ibo-boycott yung mga player na kung saan ay naririyan sa Dilimol. Subalit kapag ang isang player o ang stall owner ay may mga produkto na nagtataglay ng katulad na sinabi ko na may mga lead content, ibo-boycott ko pa rin yan. Share mo yarn. Nagbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Ako po si Oli Judal at muli kasama po natin ngayon sa ating kwentuhan si Attorney Luke Espiritu ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Kanina po sa Share Mo Yarn, narinig natin ang samot-saring pananaw ng ating mga scholar ng bayan. Hati pa rin ang opinion nila. May pabor sa boycott at meron pa ring tutol at meron naman nagsabi na ewan o depende o batay sa kanilang dahilan. Iba-iba ang pinangahawakang prinsipyo kaya't natural lang na magkaiba rin ang kanilang paninindigan. Kaya naman mapapatanong pa rin tayo, bakit nga ba may mga pabor sa boycott at bakit merong hindi sang-ayon dito? Para bigyang perspektiba ang ating usapan, pakinggan natin ang pananaw ng isang scholar ng political economy. Nagtapos siya ng kanyang undergraduate sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pagmanla sa Universidad ng Pilipinas Diliman at senior lecturer sa parehong kolehiyo. Pakinggan ang panayam kay Sir Earl Oryo. Pag businesses, ang nature niya is capitalist talaga yung nature ng businesses. So, tingin niyo po sir, paano tumutugon yung mga kumpanya and negosyo dun sa mga pagkilo sa protesta na ginagawa ng mga labor groups or consumers na nagpapasimula ng isang boycott? Well, from a political economy standpoint, we say that the business sector, the private sector really fuels the economic engine of society. So it's part and parcel of their mandate, or not mandate, but their role is to create value through the production of goods and services. So it is well within their interests to create profits out of it. So we're not necessarily against creating profit. So let me just clarify. I think the way I understand it is that people and organizations criticize business companies and enterprises because of the certain practices that they have. And maybe, kunyari, kung may profit, yung super profit na tinatawag nila na not necessarily humane na or nakatatapak na ng karapatan ng mga manggagawa o ng iba't ibang sektor. But it doesn't necessarily mean that we are against, for example, accumulation of profit or creation of wealth, because it's part and parcel of the innate interest ng business sector. And going back to your question, maybe, how do we
see companies addressing? Marami, di ba? Yung pressure na yun, both political and economic pressure, pwede yun magamit para yung companies and organizations ma-compel sila, di ba? Na mag-institutionalize, mag-institute ng reforms, do better business practices, better handle their human resources, their capital redistribution or redistribution of gains from their production, so things like that. So they can do that ultimately, but what we can see in practice is that number one, companies would try to downplay. Siyempre, number one, you would want to downplay the accusations and the criticisms against you because it will hurt definitely your business. So what they can do is that they can do PR countermeasures, tayo sa comms, diba? We do that. We do communication campaigns, and then when we face backlash, you have to be prepared, really. This day and age, they do corporate social responsibility. So, you cannot say na, oy, wala naman kaming ambag. Yeah. So, sasabihin nila, no, we have this, for example, village, education village. Papatayo sila ng campus, papatayo sila ng iba't ibang mga outreach programs or so. So, they do that out of the philosophy of corporate social responsibility. But definitely, critical and progressive schools would say, no, that's not enough. So, you're not hitting the core, di ba? Ng, sabi mo nga, pag-create ng profit. So, no. We say naman, sasabihin ng mainstream philosophy, part pa rin naman ito ng pag-contribute, no? And it's not necessarily our business naman to provide for everyone kasi that should be the role of the state. Kasi sasabihin naman nila yun. So may ganun mga counter-arguments. Also, they may want to rebrand or re-pivot or refocus or pivot from the controversial segments of their, for example, business models. Mag-diversify sila or re-channel their efforts and resources para hindi mo na ma-highlight yung mga tinatawag na mga hot button issues dun sa company sila, for example. And some companies may want to resort to using legal action, di ba? It is well within their rights also to refute the claims of organizations, di ba? Or digital counter-campaigns din, kagaya ng sinabi ko. To discredit boycott, yung mga nagbo-boycott, or to try to downplay or minimize the pain or the reputational risk. Yeah, so that's what we call it. Pero sa context ng Philippines, sir, tingin niyo po ba na nangyayari talaga yun na naapektuhan yung kita ng isang kumpanya, nagkakaroon talaga ng backlash dun sa image ng company? Possible po kaya siya sa konteksto natin? It cannot be hard to assess conclusively kung sa Philippines because we don't have data to support the claim na malakas yung mga boycott or so. But so hindi lang po siya quantitative ma-assess No? So bale may qualities din talaga na hindi man yung numbers ang maapektuhan, yung image nga nila ang maapektuhan. But what we can say is that I agree. But what we can say is that doon muna sa bakit hindi nagiging sobrang lakas o sustained yung effects ng boycott movement. Number one kasi companies meron silang pwedeng mag-strategize. For example, kung na-hurt yung revenue nila sa isang area or isang region, they can focus on other markets. Especially na globalized na yung markets natin. Diba? Global ang ating consumption in all with international trade. And online culture natin, fragmented yung attention span. Or netizens, they may feel so strongly about a certain issue right now, but give them 2 or 3 weeks, sadly, unfortunately, di ba? Pwedeng maiwanan na sa consciousness nila. Ano na nga ba yung mga recent na happening? So, madadagdag na sa consciousness nila yung marami pang ibang mga communicative noise. So, yung fragmented attention span, nakaka-dilute yun ng solidity, di ba? Ng boycott. Ng boycott or any other social movement, di ba? Mag-wither down. Hintayin nila mag-wither down yung criticism, definitely, for them to be able to, pivot to other business, redirection, o para maabot pa rin nila yung target nila. So, if we will go back to your question, paano ba sa Pilipinas? What I can remember is that, nung naabutan ko, nung bata ko, growing up, inaalala ko,
there's a campaign, boycott campaign against a certain coffee producing company. And then, yung naalala ko na, even before UP sabi, there's blood in your coffee. Siyempre, tatatak yun sa consciousness mo. Na, ganitong ano pala, may ano siya, may naapakan daw siya ng mga karapatan ng mga manggagawa or so. Siyempre, magkakaroon din ng ano, ng effect din sa consciousness ng mga mamamili. But, your question is, kung sa Pilipinas, no? I think hindi pa ganun kalakas yung ano natin yung pagiging sustained ng mga boycott campaigns. I have the feeling na hindi siya ganun ka-sustained compared and looking at, for example, the BTS movement globally, di ba? In terms of sophistication, in terms of the pagiging well-oiled orchestration ng global campaign, hindi pa natin na-hit yung ganong critical mass. Yan. Bakit kaya ganun, sir? Ano kayang reason bakit nag-wither down, nagda-die down siya as time goes by na sabi nyo nga, 2 to 3 weeks, baka makalimutan na ng mga tao kung ano ba yung pinaglalaban natin? Ayun, siguro, drawing from our culture online, drawing from the media landscape na realities natin now, it's too hard to expect people to really contribute to a certain cause when they also have all other considerations that they have to address. Diba? For example, ako, or tayo, diba? Ayaw naman natin ng mga ganitong mga kumpanya. For example, maririnig mo. Pero, at the end of the day, you're still a consumer with, for example, with other people having limited purchasing power. Tapos, sasabihin mo sa kanila na i-boycott to. Ito lang yung pinaka-available and accessible to them. They may agree with you at one point, pero on the other hand, pwedeng hindi mag-translate into action yung kanilang awareness of your campaign. And masisisi mo ba sila? Kasi limited din yung rekurso na meron sila. So, pwedeng consideration yun. Kumbaga, sir, mahirap sa pangkaraniwang Pilipino na suporta ng isang boycott kasi there are products na yun lang talaga afford nila. Yun yung afford nila, yun yung pinaka-accessible sa kanila. Totoo, kahit ako, di ba? At sobrang hirap It takes a lot of effort. It takes a lot of awareness also. Significant level of awareness and consciousness to really devote resources. Grocery time, ito yung bibilin ko lang. Yung awareness din, sir, kasi parang ang malalaman ako, personally, nalalaman ko ang isang boycott movement online. Paano kung pangkaraniwang Pilipino na walang access online? Luxury yung time para sa iba. Kasi kung manggagawa ka, diba, na nandun sa 8 hours, diba, may oras ka pa ba makita yung sino nga ba yung mga affiliates sa isang company ito. Yun din siguro yung isang caution doon sa mga nag-organize yung nag-lead ng social movements like boycott campaigns na don't put the pressure and weight onto the consumer to expect them that they should know everything. Diba? Na, dapat i-boycott ito. Diba? Dapat may may primary responsibility yung mga nag-lead na campaign to be more understanding of the situations and circumstances of the people why they choose not to support, even if they actually feel for it, diba? Identify with the campaign. Pero hindi nila magawa kasi they have limited options. So, it's a challenger. So, paano po kaya natin ma-solidify yung mismong movement? Or like, paano kaya ma-engage ng mga labor groups, mga manggagawa, leaders na supportahan yung movement? Definitely, it starts with like any other campaign, it starts with awareness in education. So you have to educate other people. Diba? Dapat maintindihan nila ano yung positionality nila, ano yung contribution nila, possible contribution nila dito. Diba? Dapat maipaunawa mo sa kanila na, yung isang simpleng pagdesisyon ko sa kung ano yung consumption behavior ko ay may malaking sinasabi sa posibleng mabago. Diba? So, dapat ma-hit mo yung desire nila to contribute to change. And what I can see now sa online, because of our, rather toxic culture online, parang, kasalanan ng mga tao, di nyo sinusunod yung BDS movement. Teka lang. Yeah, again, what I mentioned, sa ilang minuto ng pag-post mo, talaga na-expect mo talaga na yung mga tao maintindihan talaga yung cause mo. Tapos pag hindi nila ginawa, kasalanan nila. Diba dapat kapag organizers ka, diba?
Kailangan intindihin mo yung, oo, ikaw yung lalagay dapat mas magiging, understanding, mapagbigay na, ng panahon, ng mapag-unawa, diba? Para mahikayat mo yung mga tao. So, instead of creating alliances and broadening the fight, what we do usually, what I can see na nangyayari is, you're creating enemies pa na supposedly kakampi mo yan eh. Naalala ko, may isang kaibigan na, kaibigan ko to. Tapos, nagkaroon siya, na-cancel siya sa Twitter kasi nga, kumain lang naman siya ng chicken. Na sinabi lang niya sa Twitter na malaki. Diba? Tapos, yung mga tao sa online, nag-expect na dapat, galing kasi ganitong school, university, or supposedly critical. Tapos, ikaw parang mag-advertise ka pa. So, parang yung, unsolicited online hate. Diba? Instead of being channeled into productive energies elsewhere, diba? Nagagamit natin not to broaden the fight, not to create more and more and forge more alliances with other peoples and other segments. What's happening is that we're trying to isolate the very people that we intend to forge the fight with. Okay. Diba? Magkakampi tayo. Hindi porket hindi mo siya na kasundo ngayon, kalaban mo siya ultimo. Diba? So, ganun. Also, in our era, symbolic protests like boycott campaigns must be paired with actual institutional and meaningful and substantive reforms. For example, you want for these policies to be set in place dapat. Parang hindi na siya magawa. Or kung may labor laws na surrounding the issues, it must be enforced. So you have to create that institutional regime with a capacity to enforce rules. Diba? So, what we say in political economy, dapat rules-based regime yung meron tayo. So, ganun siya. Na for your rights to be enforced, institutions must be functional. And these institutions, I always say that these institutions must function and work for the interest and benefit of the people. So, through legislation, through labor organization, grassroots organizing perhaps. So, lahat yan sabay-sabay. Hindi lang pwedeng for example, mag-online campaign ka. That's correct. That's valid. Pero, dapat yan, yung efforts mo should be paired with all other efforts as well. Lobbying, legislative efforts, creating alliances with ambassadors, with influencers. So, you have to broaden the fight. Not to limit the fight with only those who, sige, tama ka. Diba? Hindi. Para meron tayong kakampi dito. It's a numbers game. You need to win a war. What would you do? Diba? Pauntiin yung kakampi mo, no? If you need to win a war, you have to amass the necessary number to win that fight. Tunay nga naman na may kani-kanilang rason ang bawat tao sa likod ng kanilang mga gawi at desisyon. Muli kasama po natin ngayon sa UP Atin to si Attorney Luke Espiritu para mas painitin pa ang ating diskusyon. Para sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, magbibigay po kami, Attorney Luke, ng mga hot takes. Ito ay mga maiinit na pahayag tungkol sa boycott at nais namin malaman ang reaksyon nyo ukol dito. Attorney Luke, gawin natin to parang fast talk kasama si Boy Abunda. Pero kayo po ang kasama namin basta ngayon. wag lang lights off or lights on. Opo, wag lang pong ganon. Okay, simulan po natin. Hot take number 1 agad tayo. Hindi nagbo-boycott kasi essential o mura ang isang produkto. Pananaw niyo po, Attorney Luke? Well, I don't know if that's a generalized rule, even kasi ayoko na maglagay ng mga blanket na mga conclusions about it. Because there are people that are capable sa right conditions and right circumstances na isakripisyo ang kanilang needs. Para maitaguyod ang mas higher purpose. Sinabi ko nga sa iyo, 'di ba? Even workers na maapektuhan ng negosyo ng kanilang pinagtatrabahuan sa tamang circumstansya at tactical consideration will use boycott as a tool, even if in the long run that will cause loss of revenue sa kanilang mga employers. So we cannot really make any doctrinaire conclusion about the boycott, whether it is good or bad. Again, I would like to clarify that boycott is a tactical tool, meaning to say you have to weigh if it is
good tactics or bad tactics. But as a form of protest, it is perfectly legitimate. As a form of tactic, it is perfectly legitimate. You cannot condemn it ng ganyan-ganyan lang because it is part of the weapon or part of the arsenal ng mga oppressed against the oppressor. Kung titingnan naman po natin, Attorney Luke, paano po yung mga pangkaraniwang Pilipino na sabihin natin yung produkto na binoboycott? NutriAsia. Ang mga produkto po nila, madalas po ginagamit yan sa bahay, pangluto. At may kapasidad po ba yung pangkaraniwang Pilipino na makibahagi rin sa boycott? Yes, in that situation, you could find alternatives, di ba? You could find alternatives to the products of NutriAsia. Meron namang mga ibang produkto na pwede mong tangkilikin aside from that. Di ba? In that case, hindi siya valid na since it is basic necessity, ay wala ka na talaga magagawa. Ano po yung posisyon ng gobyerno sa usapin po ng boycott dito po sa Pilipinas? O syempre ayaw nila yun, di ba? Kasi syempre ang gobyerno ay gusto nila ng status quo, gusto nila ng business as usual, and it is disruptive of the business as usual situation because we want to change things. We want to destroy the status quo. We want improvement in our lives. We want an end to oppression. So kapag gobyerno ka, hindi syempre hindi mo pinuposisyonan na pabor ka sa any form of boycott. Okay, hot take number 2 tayo. Nagbo-boycott kasi pagmamay-ari ng politiko itong produktong ito. Kung pagmamay-ari ng politiko, well, okay. If your cause, the reason for your boycott is to protest against that politician, well and good. That's okay. 'Di ba? O kaya wag na rin nating tangkilitin siguro ang mga subdivision ni Manny Villar. Di ba? Opo. Okay, hot take number 3. Nagbo-boycott kasi takot siyang makancel sa social media o ng mga mga kaibigan na nagbo-boycott. Well, these are human considerations. It is possible and it is true that naging popular ang boycott, that sometimes ay nagiging cause of embarrassment kapag hindi ka mag-boycott. Pero it is beside the point, 'di ba? It is beside the point. Those human considerations, ang importante dito, if you look at a political phenomenon, it is not the personal motivation that counts, it is the movement. It is how successful the movement is. Paano po mas napapalalim ang diskurso ng boycott lalo na po sa social media po? Kasi ngayon po, sobrang lawak na po ng reach ng mga tao. Paano po kaya natin kung ang gusto po natin ay mag-boycott, paano po natin siya mas ma-amplify sa social media? It really depends on the cause. Any form of tactics depends on the justness of the cause. Halimbawa, mga DDS, mag-boycott sila para ipabalikin si PRRD home. Di ba? I mean, ako, for me, ayoko palawakin yon, di ba? The key really is if more people will embrace yung justness ng cause na yon, then dun ka magsimula para i-popularize yan. May tinatawag po, Attorney Luke, na consumer boycotts, no, tsaka labor boycotts. Labor boycotts daw po, yun daw po yung mga nagsisimula po yung mga manggagawa. Samantalang yung consumer boycotts naman po, yung mga consumers. Ano po yung, tingin niyo po ba mag-work yung consumer boycotts kung yung mga consumer lang po yung nagtataguyo ng pagbaboycott? Even labor boycotts are addressed to the consumers. Opo. Diba? It's just a matter of kung sino nagsimula. Diba? Kung manggagawa ka, ikaw ang nagsimula, tawag mo dyan labor boycott, pero hinihikayat mo ang mga consumer na wag bumili ng isang produkto na galing sa isang kapitalista na mapang-api. Again, the success of that really depends on the acceptability, the popularity of the cause. Okay. Hot take number 4 tayo. Hindi ako nagbo-boycott kasi takot akong ma-red tag. Alam naman po natin na ang boycott nga po ay isa po itong uri ng protesta. At kakakibat po ng protesta, alam din po natin na madalas kapag sa social media po natin siya nalalabas, pwede po tayong ma-red tag. Papaano po yun? Tama po ba na hindi raw siya nagbo-boycott kasi takot na ma-red tag? Hindi siya tama kasi wala namang kinalaman yun sa ang form na yan ay general for everyone. In fact, kahit anong ideological persuasion mo, even the DDS can declare a boycott, di ba? Hindi siya particularly pag nag-boycott, hindi komunista na yan. Hindi siya form na merong kulay. It is open to anyone with a political agenda.
Yun. Okay, hot take number 4 tayo. Number 5. Hindi nagbo-boycott kasi may pagdududa sa pagtatagumpay ng isang boycott. Well, that's a truism, di ba? Again, sabi ko, ang successful boycott really depends on sa acceptability, kung gaano ka just ang cause mo. So, kasama doon sa acceptability, ang pagtingin whether this is an effective form. And one of the consideration kung ito ay effective form ng protest or tactic is ito ba ay may chance of widespread acceptance or response from everyone. And I would think na if you are to view it in a tactical way, malaking konsiderasyon din siya. Na kailangan mo i-consider kung ang conditions ba ay ripe, is it conducive to use or utilize this form of tactic. Kayo po ba sa sa mga labor groups po, paano nyo po masusukat na nagtatagumpay o nabibigo ang isang boycott? Depende sa kung maraming nagre-respond na mga consumer. I would say, example ng successful na boycott sa pagiging popular niya worldwide ay ang boycott ng mga McDonald's at saka ng mga Starbucks na tied doon sa genocide na ginagawa ng mga Zionist against the Palestinian people. It is successful when measured in terms of its political value pa. I would say na hindi naman natin ma-measure lang sa economic siya. Ang kanyang political value, yung kanyang pagiging tool para magkaroon ng common will or common form of protest, ang mga nagsisimpatya sa oppressed Palestinian people, kung saan sila ay malilink together worldwide, di ba? Nagawa yan ng boycott na, particular boycott na yan. Bale, interesting po yung nasabi nyo po kanina sa segment na nauna, no? Na parang hindi naman natin siya masusukat kung namatagumpay ang isang boycott dahil hindi economics. O dahil hindi natin na paralisa yung mismong institusyon na binoboycott. So sa karanasan nyo po ba, Attorney Luke, may nagtagumpay na po ba in your experience na boycott? Marami. Kasi alam mo, I would even say that boycott and civil disobedience, ito ay magkamag-anak. They are fruits of the same tree. Diba? Civil disobedience, meaning to say entire populations will not follow yung lohika ng oppressive na rehimen o oppressive na sistema. And we have seen successful civil disobedience campaigns. Like for example, si Mahatma Gandhi sa India, yung civil disobedience na yan. In fact, meron din tayong experience sa civil disobedience nung panahon ng in the aftermath of the snap elections. Nagtawag si Cory Aquino ng civil disobedience. I would say it is also successful, not because nakita natin in fully kung anong itsura na nagkaroon talaga ng civil disobedience, but it led to people power. Naging parang siyang dress rehearsal yung panawagan na yon for people power, wherein ang civil disobedience na call ay naging full-blown na revolution sa EDSA. So, hindi natin sinasabing failure yan as a form. Yan ay historically nagiging weapon wielded by the oppressed, and in many instances in history, the oppressed do get to gain advantage or power from these forms of protest. Okay po. Bale, mali po ba ang hindi pagbo-boycott, Attorney Luke? Bale, dun sa nabanggit kanina, dun sa Share Mo Yan segment natin, may mga nagsabi na hindi raw sila pabor sa pagbo-boycott. Mali po ba yun, Attorney Luke? Well, depends on the circumstances. There are boycotts that I don't agree with. Like for example, ang boycott ng 1986 dun sa snap elections, when everyone else was already drawn into political action because of the snap elections. That if you boycott that process, ikaw ay mahihiwalay sa masang Pilipino. Mahihiwalay ka sa the very oppressed people that you're fighting for. So really, it depends on the context. Again, I would emphasize, boycott is a tactical tool and you consider it as tactics. And tactics, wala kang doctrinaire or dogmatic conclusions about it. You assess its effectivity, its desirability as a tool based on the conditions.
Ayan, naging mainit talaga ang ating kwentuhan. Nalaman natin na ang boycott ay hindi lang isang simpleng pagkilos, pero ito ay nakaugat sa mas malalim na usapin ng kakayahan, kalayaan at paninindigan ng isang tao. Kitang-kitang iba't ibang anyo, paraan at dahilan ng pagboboykot ng bawat isa. Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating kwentuhan. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang isyung malapit sa komunidad ng UP Diliman. Dapat bang i-boycott ang Dilimol? Malalaman na lahat ng yan sa pagbabalik ng UP Atin To. Halika na't makinig sa DZUP 6002. Tayo na't makinig sa DZUP 6002. Ikaw ako, tayo sa DZUP 6002. Kasali ka. Bakit ka masaya ngayon? I passed the finals. Birthday ko kasi. My crush texted me. May bagong season yung series na pinapanood ko. Kasi nakakain na ako. Nalabas na si mommy sa ospital. My gosh, ang aga ko. Walang traffic. Sarap ng lunch ko eh. Because I choose to be happy. It's not so hard to find a reason to be happy. There's a reason to smile every day. A friendly reminder from DZUP 1602, kasali ka. Pasok ka rito. Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin To. Nagbabalik ang UP Atin To. Napakinggan natin ang mas malawak na pananaw ukol sa boycott sa tulong ni Attorney Luke Espiritu at Professor Earl Oryo. Sa konteksto naman sa loob ng Universidad ng Pilipinas, hindi rin may tatanggi ang init ng diskurso, lalo na pagdating sa usapin ng komersyalisasyon. Isa sa mga ito ang pagtatayo ng Daily Mall. Kaya ang tanong ngayon, dapat bang i-boycott ang Daily Mall? Halina't sabay-sabay nating pakinggan si Christian Mendoza, ang standing founding co-convener ng UP Not For Sale Network at kasalukuyang Community Rights Welfare Counselor ng UP Diliman University Student Council para ibahagi ang kanilang paninindigan. Throughout the start of the campaign ng UP Not For Sale Network, palagi na lumilitaw yung discussions ng boycott. And as with any political action, a boycott is not an isolated movement, pero it's part of a series of movements. Kung sa ating mga manggagawa, merong iba't ibang antas ng pagkilos para ma-forward yung panawagan at kapakanan nila. Sabihin natin, nagsisimula sa pabrika, sa silent strike, sa pagpapabagal ng paggawa, hanggang sa eventual na pagputok na ng picket at all-out strike. The same way sa ating campaign na throughout our years ay nagpo-progress tayo at inaayon sa material na conditions. At that time, hindi pa kompleto yung ating sika at pagkakausap dun sa mga nasa loob ng Dilimol kasi gusto rin natin mapabatid sa kanila yung gravity ng ganitong situation at hindi ma-antagonize yung ganong relationship with them. Kasi kailangan natin mapaabot na kahit sila ay nasa isang disadvantageous na position. For context, ang nangyayari sa kontrata, ang binabayad ng CBMS sa Diliman is 180 per square meter. Habang ang sinisingil ng CBMS sa mga nangungupahan dito is upwards of 1,500. At nakakapagtaka ito dahil wala naman silang binabawi na cost. Ang CBMS, hindi naman sila nagpatayo ng building. So makapagtaka kung bakit ganito kataas yung singil whereas wala namang ino-offer ang CBMS. Target naman natin is in the method of a boycott. Hindi tayo pwede magpa-boycott para lang itigil ang isang bagay, but it's a redirection towards a certain call, a certain campaign, and that in this case is not just the Dilimol but the commercialization of the campus. In our fight against commercialization, alam natin na napakalaki siyang laban. Na ang kalaban natin hindi lamang ang isang opisina, kung hindi ang buong administrasyon ng UP. Kinikilala natin yung ganun parang internal din na contradictions between the different groups and sectors inside UP. Kaya ini-aim nga natin na pagbuklo rin sila para mas malakas yung ating campaign sa malaki, mayaman at makapangyarihan yung kalaban natin at yung tanging kaligtasan natin ay sa ating numero at pagkakaisa bilang mga kapwa-api sa laban ng commercialization. Narinig natin na maraming konsiderasyon at sirkumstansya na dapat din nating maintindihan sa usaping boycott. Ngayong nabanggit na po, Attorney Luke, ang mga salik na ito, paano dapat timbangin
ng isang tao kung dapat ba siyang makibahagi sa isang boycott o hindi? I would state categorically I support the boycott of the Dili Mall. Apo. Okay? Sa pagtitimbang ko, ito ay makakapagpigil sa komersalisasyon ng UP. Pinagkakakitaan ng mga kapitalista ang mga establishment dito sa UP, tapos namamatay ang mga MSME. So siya ay may possibility na maging popular among the UP students, susuportahan ng mga UP students, and isa siya sa isang tactical na tool in order to solidify and consolidate the protest against the commercialization of Dili Mall. Kaya paano ititimbang dito sa particular case na to na timbang ko ang chances na ito ay magiging effective tool, magiging effective weapon, at ang cost niya ay just, therefore go. We must boycott the Dili Mall. On a general perspective po, bilang isang taktika, ang boycott po ay isang taktika na sabi niyo po, Attorney Luke. Ano po yung magiging advice niyo po rin sa mga tao o paano po natin sila ikayatin na i-boycott po kung meron pong calls ng boycott? Well, wag mong i-patronize ang isang establishment. Hindi lang sa wag mo i-patronize, mag-organisa ka rin para mas mapalawak, maging mas widespread ang pagbo-boycott. So, hindi lang yan simpleng you desist from doing something. Active participation in a boycott is to convince also other students or other people na mag-participate sa boycott and join the movement para yung demands ay makamit. So, boycott is just one form. Then the protest actions, direct protest actions against the administration must be another. Participate in that also. Nabanggit nyo po, meron pa pong mga iba't ibang uri pa po ng protesta. Kung hindi po sa boycott, ano pa kaya ang uri ng pagkilos po yung maaaring pag-participate ng isang mamamayan para may taguyod po ang karapatan ng mga manggagawa o ng isang call po? Direct intervention and direct intervention of those who are affected. Like for example, in this case, direct intervention of the students, and yung bulwagan yan ay syempre nasa kalye, nasa pag-demonstrate, nasa pagkakampanya, sa pag-educate, sa pag-oorganisa ng mga discussion, paglalahad ng mga facts through propaganda, pagkukumbinse. So all of those things are covered. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Luke, no? At to wrap up po yung ating diskusyon, no? May saysay po ba ang boycott bilang isang uri ng protesta? And final message po sa ating mga manonood. Kailangan natin, dahil hindi naman tayo ruling class. Yan ang tandaan natin, ha? Hindi tayo ruling class, part tayo ng uri na inaapi. Therefore, wag nating itali ang ating mga kamay sa mga tools, sa mga weapons. Wag nating ilimit ang ating arsenal para itaguyod ang ating mga karapatan. Wag tayong mag-articulate na mga bagay-bagay na sa totoo lang ay hindi naman tayo. Wag tayong mag-articulate para sa kapitalista. Hindi naman tayo kapitalista eh. Di ba? Tayo ay estudyante, tayo ay mga maliliit na manininda. Ang i-articulate nating posisyon ay ang posisyon ng estudyante, posisyon ng manininda, hindi posisyon ng mga elite. Yan lang ang aking final message about that. Attorney Luke, nabanggit po natin na ang B sa boycott ay bakit. Sa inyo po, ano po para sa inyo ang B sa boycott? To fight against oppression. Okay po. Maraming salamat po, Attorney Luke. At yan po, pag-usapan na po natin kung ano nga ba ang B sa boycott. And to boycott or not boycott, maraming salik ang dapat nating timbangin. Pero ano pa man ang kasagutan ay may iisang bagay na dapat palaging isaalang-alang. B o bakit po ito gagawin. Muli maraming salamat po sa ating panauhin na si Attorney Luke Espiritu na nagbigay ng kanyang karunungan para sa isa na namang edisyon ng UP Atin To. Sa ating mga viewers on air at online, naway napalawak din namin ang inyong kaisipan pagdating sa usaping ito. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon, patuloy lang po makinig sa DZUP 1602. May kita nyo rin kami sa aming mga social media pages sa Facebook at YouTube. Maaari nyo rin bisitahin ang aming website sa dzup.org.
Huwag din po magpapahuli sa mga balita sa ating pamantasan. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din po kami sa X at Instagram. Sa ngalan ni Thea Concio, Eliza Gulapa at Ruth Odensial, muli ako po si Oliver Judal at bilang pagtatapos, tunghayan din po natin sa Diliman Sessions ang pagtatanghal ng Alay Sining UP Diliman sa kanilang rendition ng awiting komersyalisasyon ni Lenlen at Babes Alejo. Sa DZUP 1602, kasali ka. Hindi ko akalain gano'n pala ang issue ng komersyalisasyon. Plano pa naman na ngunit ginagawan na ng aksyon. May nagtaasan ng bayarin sa laboratorio at di mga serbisyo doon sa dormitoryo. Isko ng bayan, bakit sobrang dami ng binabayaran? Pangakong libreng pasilidad ngayon ay nasaan? Kamal ng kitang interes ng administrasyon, kaya't parang gulay nilalako itong edukasyon. Hindi nilalako ang edukasyon, kaya tutulan ang komersyalisasyon. Tutulan ang komersyalisasyon. Dito hiwalay na isyu ng pamantasan. Bunga lamang ito ng matinding krisis sa lipunan. Hey! Hindi naman tayo mananahimik sa ganitong kaayusan. Pinatunayan ng kasaysayan, lumalaban ang sambayanan. Hindi nilalako ang edukasyon, kaya tutulan ang komersyalisasyon. Tutulan ang komersyalisasyon. Hindi nilalako ang edukasyon, kaya tutulan ang komersyalisasyon. Tutulan ang komersyalisasyon. Hindi nilalako ang edukasyon, kaya tutulan ang komersyalisasyon. Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.